Alam po ninyo, hindi ko naman talaga pinangarap na mangibang bansa at hindi ko rin pinangarap na manirahan ako sa isang bansa na bukod sa Pilipinas. Yan yung idealismo ko noon na ako ay nasa Pilipinas pa lamang at yan ang nagbigay daan sa akin para tapusin yung aking pag-aaral, tapusin yung aking master's bilang guro at bilang isang guidance counselor din sa Pilipinas. Maraming factor kung bakit ko isinaalang-alang yung aking buhay bilang isang guro sa Pilipinas at magkaroon ng stable na trabaho sa Pilipinas at kung bakit mas gusto ko na doon manirahan. May iba't ibang factor kung bakit tayo nangingibang bansa. Yung sa akin, sabi ko nga, wala naman talaga akong plano na mangibang bansa at lalong-lalong wala nga akong planong tumira sa ibang bansa. Pero dahil sa ang aking may bahay ay mayroon namang kamag-anak sa Estados Unidos at kumbaga nagkaroon siya ng eagerness din na makarating sa ibang bansa katulad ng yun nga sa US. At nagkataon na mayroong invitation ang aking uncle dito sa Canada at grinab ko alang-alang sa pangarap ng aking may bahay na makarating din sa ibang bansa. So, ilan lamang yun sa mga dahilan kung bakit ako napasama sa mga tinatawag nating overseas Filipino workers na nagsettle na dito nga sa Canada. Gayon din sa mga kababayan natin na nag-abroad matagal na panahon, may iba't ibang dahilan. Bakit hindi ko raw pinili ang Estados Unidos? Bakit hindi ko raw pinili ang Qatar? Bakit hindi ko raw pinili ang Hong Kong? Bakit hindi ko raw pinili ang Korea na mas malalaki ang sahod tulad ng Australia? Bakit hindi ko raw pinili yung mga lugar na yon? Sa gayong mas malaki naman talaga yung sasahodin o kikitain kumpara dito sa Canada. Yung point na yun ay may katotohanan sapagkat maraming pagpapatunay naman talaga na mas malaki yung sahuran, bigayan dito sa mga bansang binanggit natin kumpara dito sa Canada. Well, of course, kung sa ibang bansa naman, medyo malaki-laki pa rin naman dito sa Canada, no? Kaya lang, kung ikumpara natin kasi sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos nga, Australia, UK, Korea, mas malaki talaga yung depende sa trabaho, no? Depende yan. Pero in regular basis, ang sinasabi ng mga kababayan natin, mas malaki yung kumbaga sahod nga dito sa mga bansang binanggit na natin. At bakit hindi ko raw pinili iyon at bakit mas pinili ko ang Canada? Sabi ko nga, may iba't ibang dahilan kung bakit nagpupunta tayo sa ibang bansa. No? Maaaring yung dahilan ng ilan ay sa laki ng sahod at maaaring iba dahilan naman ng iba ay dahil sa tinatawag nating family factor. Maraming factor, hindi lang yung mga bagay na binanggit na natin. May iba't ibang factor yan. Sa amin, personally, ay kumbaga naging mas matimbang sa amin yung family na pamumuhay at pangalawa yung laki ng kita na binanggit ko na. At syempre, doon sa mga bagay na yon ay hindi ko kumbaga tinignan muna yung sa totoo lang. Inasahan ko na magiging mas maayos ang buhay namin kapag nakarating kami ng Canada at mas magiging mas maalwan yung pamumuhay namin. At kasi yan ang naging, kumbaga, sa family din namin kahit papaano mayroong mga nakapag-Canada at nakita ko na talagang mas maalwan yung kanilang pamumuhay kumpara sa amin na nananatili sa Pilipinas. At yung mga bagay na yon ang magiging dahilan, kumbaga, na, well, sabi nga natin, iba't iba yung dahilan. So, yung dahilan nila ay para magkaroon ng settlement, no? Sa kaso naman namin na mag-asawa, mas ginusto namin na makarating sa Canada for family reason. Yun nga yung binanggit ko sa inyo. Kasi kung titignan mo lahat ng factor doon sa bagay na yun, maaaring sabihin natin na, oh, Kuya Rod, ano naman, malaki naman yung doon, malaki naman yung sahod doon, pero makukuha mo naman yung family mo, no? Yung bagay na yun ay isa lamang sa mga factor kung bakit masasabi natin na mas gusto ng ilan na makarating sa bansa na kanilang kinabibilangan sa kasalukuyan. Yung kasi sa amin ay talagang, yung pagkukwento ko ngayon, yung talagang more on family factor.
na yung tanong ng ilang mga kapatid natin, mga kababayan natin at mga nag-comment na bakit hindi mo pinili ito, bakit hindi mo pinili yan, bakit hindi mo pinili yun. So yun ang sagot ko doon sa tanong na yon. Bakit hindi Estados Unidos, bakit hindi UK o London, bakit hindi Australia, bakit hindi Korea, kung pera din lamang ang hanapin. So, yung iba kasi, sabi nga natin, priority nila na mas mapalaki yung kanilang financial stability at makapagpunta ng mga lupain sa Pilipinas at pag-settle balang araw sa Pilipinas. Our thinking kasi ay karamihan sa mga kababayan kasi natin dito sa Canada ang tinitignan is not yung talagang syempre nandun yung aaluan o magkakaroon ng mas masaganang pamumuhay. But what I mean, mas tinitignan kasi kapag nandito ang hindi alam na kararami, mas tinitignan yung, hindi ko alam kung alam nyo na rin ito, maaaring alam nyo na rin dahil marami tayong nagvo-vlog sa tungkol sa ganitong aspeto sa pen. Marahil yung tinitignan dito is more on family factor, no? For instance, sa Dubai, yes, you can get your family there, but I don't know if you can settle there or kung pwede kayong maging permanent resident doon. In Korea, the same thing, malaki ang sahod, but you cannot settle there as a family. Correct me if I'm wrong po, ano? Hindi ko alam, kasi yun lang po ang naririnig natin. But here in Canada, alam niyo na po yan, na kapag kayo ay napunta dito sa Canada, kasama niyo po yung family niyo and at the same time, they can settle here with you. Makakasama niyo sila balang araw na kayo ay mag-settle na rin dito. At hindi lang yung kamag-anak nyo, kundi yung mga family or members of the family, sometimes your friends lumalawak ng lumalawak. Kaya nga, naging pangatlo, naging pangalawa yung mga Filipino dito sa Canada na may maraming naninirahan o ng mga immigrant dito sa Canada. It's because of that factor, no? So makikita ninyo na karamihan sa mga nandito talaga ay more on family reason. Ang asawa ko sa ngayon, sabi ko nga yung mga kapatid niya, magulang niya na lang ang hinihintay. Ganon din ako, mga kapatid ko nandito na at wala naman na kaming ibang hihintay. Yung tatay ko naman ay mahina na at ayaw na rin kumbaga mag-travel. So ganon lang, suporta na lang sa kanya, no? So, yung factor na yon ay masasabi natin na makadadagdag doon sa dahilan kung bakit mas pinipili ng karaniwang mga Filipino ang manirahan dito, no? Ang Canada, hindi ka bibigyan ng kayamanan agad, hindi ka maging multi-millionaire agad. Pwede kung halimbawa darating yung panahon na talagang gugustuhin mo, kung i-convert mo yung pera, no? Pero syempre, Canadian dollars pa rin ang ginagastos natin unless dadali mo yung pera mo sa Pilipinas, i-convert mo, there you go, na magkakaroon ka ng perang malaki-laki. Pero naninirahan tayo dito, ganun din sa mga kababayan na natin na nandito. Yung iba naman nag-i-invest sa Pilipinas at uuwi pag tanda nila at doon na magsasettle. So depende, kanya-kanya yan, no? May mga ibang factor kung bakit pinili nila, no? Pero karamihan sa tingin ko dito sa Canada at sa karamihan sa mga kamag-anak ko, ang karaniwang ginagawa nila, magpapatayo ng bahay sa Pilipinas, uuwi na lang for vacation. Kasi yung mga anak dito na talaga lalaki, dito na magsasettle, dito na mamumuhay. Tulad namin, mayroong mga opportunity sana na bumili ng lupain sa Pilipinas, pero hindi na namin ginagrab kasi alam namin na pagdating ng panahon ay dito na maninirahan yung mga susunod na henerasyon namin, mga anak namin at yung mga kamag-anak namin, mga pamangkin namin, talagang dito na rin talaga magsesettle. So, for good. Kasi yung iba, ina-apply na namin for permanent residency. Ang susunod naman na dyan ay sa Canadian citizen, parang gano'n. So, iba-iba yung mga factor kung bakit na mas pinipili natin yung pamumuhay natin dito sa Canada kumpara sa mas malaking pera na ibang bansa na tulad na sinabi ninyo. Well, tama po kayo doon sa point na mas malaking pera sa ganito. Pero we have to consider as well kung ano ba yung talagang layunin ng isang mangingibang bansa. Katulad mo na nanonood ngayon, ano ba ang layunin mo kung bakit mangingibang bansa ka? Para makapagparami ng pera? Of course, natural, no? Nasa top 5 reasons mo yan. And or pwedeng sabihin natin na dahil sa gusto natin na makasettle yung family natin at magkaroon ng standardized na pamumuhay na katulad nitong sa Canada, no?
na katulad ng sa ibang bansa. And of course, yung tinatawag nating settlement o yung immigration process ay sinasabi nila na higit mas madali dito sa Canada kumpara sa ibang bansa. And that is true. Mahirap kung sa mahirap, pero ibig sabihin, halimbawa sa ibang bansa na hindi ko alam sa Singapore kung pwede kang maging citizen doon or what. Pwede siguro, may mga ilang factor, no? Pero unlike yun, Canada, napupunta ka ng worker na maging permanent ka at magiging citizen ka ng Canada. At gustong-gusto nila yun kasi makapagpaparami sila ng mga tao dito sa Canada. So, unique ang immigration process, ang immigration system ng Canada sa ganung pangyayari o sa ganung tagpo dahil iba ang pangailangan ng Canada sa kasalukuyan sa mga pangailangan naman ng ibang bansa. So, ilan lamang yun sa mga factor. So, kung mga ibang bansa kayo, tignan nyo kung anong mga factor yung titignan niyo at tignan niyo mabuti kung ano ba yung talagang reason niyo kung bakit mangingibang bansa kayo. Ano ba yung reason niyo kung bakit talagang gusto niyo mag-settle dito sa Canada o sa ibang bansa, no? Katulad namin, sabi ko nga, it's more on family and then napaka-ipokrito ko naman kung hindi ko sabihin dahil sa pera. Of course, dahil sa pera. Pero ang nakita kasi namin dito, may opportunity na hindi lang ikaw ang uunlad, kundi at kahit na yung mga kamag-anak mo ay pwede ring at may chance na umunlad balang araw. So, ibig sabihin, it's a win-win na tagpo doon sa mga bagay na yun. So, kung titignan natin, ay napakahalaga, napakaganda na hangarin na dito sa Canada. So, yun po ang titignan natin. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.